magandang araw po sa ating lahat at sa lahat ng mga audience natin. And welcome to another episode ng ating PMCFI Volunteers Podcast. Ayan ako, si Doc Cherry, yung host nyo na naman ulit sa podcast na ito. And we have again my lovely co-host, ang isa sa pinaka-snappy, isa sa pinakamabait, at isa sa pinakamagandang Marine Reservist, no? Si Brigadier General Rodelyn Manzano, ma'am. Good day, ma'am. Hi, Cherry. Ako, my favorite host. Yan na Okay. po yung linyahan ko lagi sa'yo, Yun na ma'am. nga, Ha? kaya nga eh. Nako, alam niyo, magandang araw po sa inyong lahat. And nako, just to tell you, si Doc Cherry ay napakasipag at isang napaka-committed and very enthusiastic reservist din, kagaya ko. Grabe. Parang nag-aano lang tayo dito, ma'am. Nagbobolahan. Hindi, ma'am. Totoo yung mga sinabi ko sa inyo. Ikaw talaga, ma'am, ang isa sa nakilala kong nasa Marine Reserve Force, ma'am, na sobrang snappy, mabait, maganda, and talagang ang passion nyo for volunteerism is really there, ma'am. Nakikita po ng lahat yun. Yes, as long as kaya ko pa, I'll continue on helping out and supporting the Philippine Marine Corps Foundation, Inc. Yes, and PMCFI is really glad to have you aboard sa kanila, ma'am. Thank you. And we're glad to have you aboard. Thank you, ma'am. Yeah. Sa lahat ng hindi nakakakilala, si Doc Cherry kasi is a sailor reservist. Ako po, Marine Reservist. Si Doc Cherry is a sailor reservist. Hiniram lang namin siya. It's okay, ma'am, para sa buong Fleet Marine Reserve. And hindi lang pala sa reserve, but buong Fleet Marine Force po. Correct. Yes. And for the Yes. country. Yes, of course. Ayan, Para sa ma'am. bayan. Pwede mo po ba kaming bigyan ng mga updates sa mga nangyari po ng mga nakaraan for PMCFI, ma'am? Yes. So, yung mga laruan na pinamamahagi namin sa lahat ng Marine battalions and brigades, we're just so blessed that the Ronald McDonald House Charities has given us so much toys. We have 10,000 toys, boxes of toys at 100 per box. So that's about 1,000,000 Wow. toys. Yes. Grabe. And so Saan binigay yun, ma'am? Huh? Saan pinamigay? Okay. We share 100 boxes per brigade and per battalion. So that's like 10,000 toys 10,000 every toys. quarter. So ngayon nag-aano na uli sila, nagwi-withdraw for the second quarter naman of another 100 boxes per battalion and per brigade. Wow. Yeah, Thank you, talagang Macdo. yes, thank you so much, Ronald McDonald House Charities. And then aside from that, of course, another fast food giant, Jollibee Group Foundation, has been sharing. Ngayon naman, nag-deliver ng 10 boxes. One box can serve 2,500 people. These are congee mix. All you have to do is add water and rice and hard-boiled eggs. May ano ka na, arroz Arroz caldo caldo. na. Yeah. Wow. And we are going to preposition this in all battalions and marine brigades na typhoon-prone areas ba. Oo. Para meron na sila makain instant. Correct. Ma'am. Pagka nag-feeding activities sila, andun na, naka-preposition na sa kanila galing. pagdating ng mga bagyo-bagyo or whatever disasters. Yun. Galing. Yeah. And Thank then you, Jollibee. Yes, thank you, Jollibee Group Foundation. And then another, upcoming activities. Okay, we had a MOA signing with Makati Medical Center Foundation because of their continuous support din sa Marine Corps. Recently lang, they gave us so many medical equipment and furnitures which are now in our Marine
modular health facilities Wow. dito. Yeah, and what we're planning to do is replicate that in all Marine brigades. Gagawa tayo din ng modular health facilities para yung ating mga Marines, mga tropa natin, hindi na kailangan bumaba dito sa Manila para magpa-blood test, magpa-urinalysis, magpa-ganon, Yes, lahat. ma'am. Naka-visit po ako actually dun sa ano natin, ma'am. Yung first natin na modular na ano Yes, dito ang sa ganda, di Marine ba? Barracks, ma'am. Ang ganda. Kaya Ang ganda nga yung eh. ang ganda ng idea. Yes, Mm-mm. yes. And aside from Makati Medical Center Foundation, we have the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints who has been, grabe, ang suporta sa Marines ay sobra-sobra talaga. Like, we are going to have a ceremonial handover of rubber boats and other HADR Wow. equipment na dinonate ng church para sa Naval Reserve Command. Wow, sa atin Yeah. pala yun, ma'am. Yeah, Thank and you. then we have given yung namang ni-request ng MBLT 9 for Mm-mm. rubber boats. Ayun, nandun na sa kanila. Wow, thank Rubber you. boats together with tawag dito, motors. Mm-mm. Hindi lang yung rubber Motorized boats. na. Motorized na, yeah. So, ayan. Ang dami pang mga susunod na mga activities natin which we Excited na will rin ako, share. ma'am. Yeah. I'll wait for your updates sa next natin na episode, ma'am. Yes. But you know what, ma'am? For this episode, I'm very excited sa ating guest ngayon, ma'am. Kaya nga. Ano po kasi siya, ma'am, isang distinguished Marine officer who is now retired. Mhm. Oo. He is from PMA Hinirang class of 1987. Mhm. And alam mo, ma'am, kaya ako excited kasi he is one of the 2 living Medal of Valor awardee of the Philippine Marine Corps. Yes, and it's an that's true. honor to be with him today. Yan. Yes. And marami tayong matututunan sa kanya. I'm very sure of it, ma'am. Yes. So let us all welcome Brigadier General Custodio Parcon. Sir, good day, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Doc Cherry. Good afternoon. Thank you for that wonderful introduction. And likewise, good afternoon to Ma'am Cherise. Good It's been a sir. while. Yes, sir. Nagsama tayo in the year 2000 during the war in In Kauswagan. Central Mindanao, Yes. from Kauswagan to Camp Lanao, Abubakar, Abubakar, Camp Narciso Busra, Ramos High. and everything. And when you mentioned kanina, Ma'am Cherise, before everything else, gusto ko lang i-mention ito dahil don't you know that a battalion commander of the MILF who was in charge of the Camp Abubakar, surrendered to the Marines together with these men because of the toys that you have given me. Wow. Ay, There- sir, Yeah. nagilabot naman ako. There was no Ronald McDonald at that time. Ah, But Ma'am Cherise collected the toys from from her Friends. village and her Yes. friends and sent it to me Mhm. in Lanao oo. during the war. Mhm. And maybe the hearts of the commanders there was touched Oo. by the gesture of the Marines that they gave the toys to the children, and that is why instead of fighting, Doc Cherry, Ang galing. they surrendered. O, di ba, ma'am? Kaya nga. Winning the war with the fighting or No bullets. bloodshed. Yeah, no bloodshed. Oo. Thank you, Ma'am Cherise. Ang Naku, galing, thank you, sir. ma'am. Thank you, sir, for Yan that nga yung story. sinasabi ko kanina, It's sir. an honor and privilege for me to be here this Ang galing. afternoon. And Thank you, sir. Yung I mga hope that I small could. acts of kindness, sir, di ba? Tapos Yeah. when you do it with all your heart as well, Yeah. it really touches lives and it changes history. Same with your presence here today. Hmm. Ma'am Cherise, Oh, yes. saludo ako sa iyo. Sir. Saludo ako.
And talagang hanggang ngayon nandito ka sa Marines. Yes, sir. Serving Yeah. pa rin, sir. Yeah, and again, in spite of you being a sailor, you love the Marines. We're under the Same. Navy. Philippine Navy, That's yes. why we have to be as a team, the Fleet Marine team. Yes, sir. Again, thank you Yes, again sir. for having me. Kuya, sir. Thank you. Ayan. So, sir, before anything else, kasi sir, meron kasing, always kasi namin, di ko to makakalimutan na sinabi ni Sir Saban sa interview namin sa kanya, Mhm. sir. Kasi, ang topic po natin is volunteerism, sir. And he told us that time na being a Marine is already an act of volunteerism. What can you say about it, sir? I agree. You agree? I agree. And being a Marine, I don't know why I joined the Marine Corps, but looking back, I grew up in a family of servicemen. Okay. My father was a World War II veteran. Mhm. He retired as a corporal in the United States Armed Forces in the Far East, Philippine Scout. Okay. So we are 8 in the family. 4 brothers. I have 3 brothers. We're 4 guys and another 4 girls. So the 4 girls are all teachers and they're retired now too. So, and the 3 brothers we're all in the service. Our eldest was U.S. Navy, retired already. Okay. And my second was an engineer, but he volunteered and later on get out of the Philippine Army. Mhm. And the third brother was killed by the Sparrow unit when he was an active duty patrolman. Okay, sir. So that is why it is somewhat automatic in my heart that I am one of the servicemen in the family. Mhm. So when I had the opportunity to join the Philippine Military Academy, so I was blessed that I was accepted as one of the members of the Hinirang class. Hinirang class of 1987. And in fact, there are 3 of us who are Medal of Valor awardees Oh, really, sir? Sa Yes. class nyo? sa klase namin. Wow. Okay, so I would like to acknowledge them. Si Sobihano, who became the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, and si Captain Lucero, who gave his ultimate sacrifice in Central Mindanao also. Nice, sir. So after PMA, because of my upbringing, because of what my father has developed us of hard work, volunteers, honesty, and all those things, I volunteered to join the Marine Corps. Mhm. In- Kasi di ba sir, ang alam ko po, sa PMA sir, you have kung saan you gustong, Which Mhm. branch of service service you would like to join? join. During our time, we had drawlats. 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 So, yung nakuha ko po doon, Doc Cherry, at that time was, I have to join the PC. Ang ping-pong ball na nakuha ko is the Philippine Constabulary. But my heart says that I have to join the Marine Corps. Oh, may we ask why, sir? Inano mo My na? father told me that he said that a good name is better than riches. So yun ang tumatak sa puso ko, sa utak ko. A Ganda good ng- name is better than riches. So instead of joining, not for anything else, I volunteered the Marine Corps because I know doon mo mabubuhos yung buong tapang mo, buong serbisyo mo, being one of the few the proud. Yeah. The few, the proud talaga kayo, sir. Until now. Thank you. So even si Ma'am Charisse, I saw her. Ako yung nagsundo, ako yung talaga yung parang security officer when she joined doon yung pumunta sila during the war pa yon, Doc Sherry. Yeah. Oo. Sa So Central nakakasama Mindanao. niyo po yung mga Marine Reservists natin Oh yeah. Oo, doon kasama sa, na. as in war talaga, sir? Oo. Ang nakakataba ng puso dahil alam ko mahirap para sa kanila.
Kasi naman, reserve force nga po sila. Tapos, based on their exposure, mayayaman itong mga to eh. Kutis mayaman pa, Kutis sir. mayaman. So, ni-embed namin sila doon talaga sa warfighting units doon sa Central Mindanao for them to be exposed sa anong tunay talaga ang Philippine Marines. Oh. So, kahit nagpuputukan, nandyan pa rin sila. Ay, talaga, Oo. ma'am. Nandun ka na pala. Na-expose sila. And because, yun nga, kulang kami sa support. Hindi lang pwede gera-gera kasi. So, aside from, gathering intelligence, kailangan yung touching the hearts and minds of the population kung saan yung magulo. Doon pumasok si Ma'am Charis. They were able to provide yung hindi namin kaya i-provide doon sa Central Mindanao. Yung mga CMO na. CMO. And so many others. Yung na-mention niya kanina ng mga toys. Pagkain, toys, and so many others. Yes, sir. Na kung mag-rely lang tayo sa armed forces and lalo na sa Philippine Marine Corps, baka hindi natin ma-achieve yung dapat natin ma-achieve. Yes, sir. Kasi sa naalala ko rin, ma'am, naalala mo yung sinabi ni Sir Balutan nung na-interview natin siya, na kayo po kasi, sir, lalo na kayong Marines, kung saan saang sulok na po kayo napupunta sa tas kayo po talaga yung nakakakita on site kung ano po yung mga needs ng mga community, kung ano po yung kailangan nila, basic needs and all. So, yun nga, sa person po nila, Ma'am Manzano, sila po yung i-relay nyo sa kanila kung ano din yung mga kailangan ng mga community, and then they are there to give you the support. Yeah, sa kay Ma'am Charis siguro hindi ko na kailangan ni share kasi nandun siya mismo sa frontline eh. So na-feel niya, nakita niya kung anong dapat gawin. And ngayon, nandito na siya na yung conduit eh. Yes. Siya na yung conduit kasi na-feel niya, nakita niya ano yung mga kailangan para doon na how to win the war. Yes. In fact, if you ask me, I'd rather support or increase the number of our reservists. Yun yung direction natin. Doon ang direction because sila nandun actually ang nakakaalam ng what's going on. Yeah. And they have all the expertise. Pag sinabi mong ganito, meron sila dyan. Pag sinabi mong ganito, meron sila dyan. All you have to do is to train them and, make them coordinate with one another, especially with the active ones. Yun ang nakita ko noon when we started na mag-embed na ng mga reservists sa frontline. And hindi rin sila natatakot eh. Trained well kasi, sir. Trained well by the Marines. Hulo, tawi-tawi. She's there. Baka tatulunin niya pa yung iba siguro na mga napuntahan yung hindi dapat puntahan eh. Ma'am, And saludo talaga ngayon, ako. ma'am, na sinabi ni sir yung mga niya sa'yo. Oo, dati. What's your how did you feel at that time? Nung time na nandun po kayo. Siyempre, culture shock. Diba? Wala namang gera dito sa Manila. Yeah, but then I'm very thankful talaga when I saw the children. Kasi, kaya nga kagaya ng sabi ko, everybody can be a volunteer and help out. Because I started gathering, tama sabi ni sir, I started gathering used toys, used clothing. Yeah. And then, alam mo, para to give dignity to yung mga sira-sirang toys, binabalot ko pa yan sa plastic, nilalagyan ko pa ng ribbon para it will appear, maganda. It will appear na and then seeing the faces of these children na tawag dito yung tuwang-tuwa sa mga bagay na mga ganyan which we take for granted in our own homes, sa kanila treasure. Treasure na. Actually, ma'am, ang binibigay ni Ma'am Charis na mga toys, ang gaganda pa.
Ang gaganda na hindi mo nga makikita sa store eh. Oo. You can just imagine yung bata makakatanggap ng toys Oo, sir. na Na never pa siya nakakita ng oo, ganon. And much more, yung kanyang mga clothes, kahit sabihin mo na used na siya, branded eh. Branded din. Branded O, din diba, yung sir, pinapadala suot? ni from her village. Wow. Iniipon yan. So every time ako, ang ginagawa ko dahil nakita ko to, every time na mag-arinara ko, I'll call her. Yes. Ma'am, sabi ko, arinara ko ngayon, babalik ako sa ganitong petsa. Baka meron ka na namang mga toys dyan at saka candies or clothes. Babalutin ko, padala na naman lahat yun doon. So pagdating ng mga activities namin, mga like for example, may battalion anniversary. So you have to allow them to enjoy also what is your battalion anniversary or company anniversary. So you provide them with may mga games dyan. So doon na pumapasok yung clothes and candies and mga loot toys. bags. Loot bags. Yun. So nakita mo kasi, sir, the effect ng mga ganun na activities doon sa community. So ang question ko, what if kung walang nag-volunteer? Kung walang Ma'am Charis doon na nag-volunteer. And so, I don't know kung siya nga, kaya siguro yung ibang volunteers na encourage na lang yun because siya yung frontline eh. Yes, kasi po, nakikita din po Nakikita din sa kanya. Kasi may mga ibang reservists doon, si Pulchua, no? Yes. Si Pulchua. Sumama din po doon, sir. Sumama doon. So many others na talagang in-expose. Pati yung mga sayaw-sayawan doon sa barangay. Sama sila. Oh, Sama sila. Yung mga mga frolics yan sa Kaya Sa mga natatawa ako basketball kasi court. kahit yung basketball court, maalikabok yun. Yes. Ang mga reservists doon are required to dance. So sumayaw-sayaw ka pala doon, Oh, ma'am. syempre. Hindi nakaupo. Hindi nakaupo. Hindi nakaupo kasi pinag-agawan ba, sir? Next. Pinag-agawan. Pinag-agawan Napagod pala si ma'am doon. Oo. And I'm glad that Enjoy. we see each other again. Yes. And I'm glad na hindi siya tumigil doon sa pag-volunteer niya, pagtulong sa Marine Corps. Yes po. So, very thankful. Hindi lang siguro ako but the whole Philippine Marine Corps. Yes, sir. That's really true. Yeah. Everyone appreciates Ma'am Manzanos. Kasi po, marami din po kasing si Ma'am maraming nag-aano sa kanya na magbigay ng so, yun, because of her, maraming tumutulong sa and Yes, and hindi siguro ako ganitong dedicated or naging personal advocacy na sa akin ang tumulong until I came from the area nga. Yes, Na tama nga ang sabi ni Sir, nakita ko talaga mismo yung condition in the area. So that's what really made yun, tawag dito, nagkaroon ng paradigm shift sa aking pananaw sa buhay. Yun, ganon. Yung gone were the material things, branded bags, jewelry, Rolex watches. Nawala na yun. That wasn't important because I saw how our Marines sacrifice even their lives yun, for the country. So, maliit na bagay itong pagbigay ko ulit yung pagtulong ko sa kanila, paghahanap ng ways and means to be able to support them. Yeah. And if I may, Doc Cherry, I'll say it now. And I thank you for allowing yourself to be used by God to bless others. Yes. My snappy salute. Thank you, sir. Thank you, sir. Ngayon, sir, na na po kayo, syempre, kailan ka nag-retire, sir? End of 2019. End of 2019. Yeah. Ngayon, sir, ano na po ang ating, how's the retirement life? So, we were blessed that before retirement, we were able to establish a security agency. So, before kasi, na-assign kami sa, sa logistics, na-assign kami sa operations, na-assign kami sa personnel. And we saw, especially sa personnel, na after retirement,
or even yung hindi nakatapos, yung na-discharge, are part of the problems of the society. Hindi kaya ng mga retired din, especially if they have a lot of children na ipinapaaral. So we decided, bakit hindi tayo tumayo ng security agency so that ang una na target dito are the retired. So that may additional income sila. May ano pa sila after retirement. At saka sayang kasi mga bata pa ito, 56 years old eh. Kaya pa. Oo, tapos Stable ang pa. exposure nila nandyan Yung na. training. Yung training nandyan na. So you don't have to train them. Ang pinakamabigat yung disiplina nila eh. So Yes. nandun pa rin yung disiplina of being a Marine. Yes. And second, for those na mga hindi nakatapos, like nagkakaso, so we provide them with second chance or several chances nga eh. Kasi yung mga tropa ko noon na discharge because of drugs. Meron. So after sila na lumabas na for the rehab, they were discharged because the standard is so high. So kailangan i-discharge, but kaya nga sila nagmaris because ito, supposedly, if you know their hearts, volunteer na yan sila sa Marines and volunteer sila sa service. So nandun na yung puso nila, yung passion nila na Yes. for the volunteer work. So we provide them with another chance, yung Yes. kinuha namin na supervisors. And they're really performing well now. Yun. So, yun yung pinagkakaabalahan niyo po ngayon, sir. Pinagkakabala namin. Tapos of course kung like may mga dental, medical na mga outreach ng any other groups like the church groups, we also join them. May mga ganon. Okay. So we formed even sa mga guards namin, we formed like we provide them with the opportunity to become reservists also. Ang mga security guards, so that we have already yung mga tao, manpower to join yung mga even sa mga activities like fun run and especially on the calamity side, Yes. mga baha, Oo, kasi bagyo. prone talaga tayo ngayon. So sir. we cannot escape that anymore. So nandyan na sila, trained na sila, so able-bodied sila. So yun na lang, organization na lang and volunteerism na kailangan sila gagamitin. So yun ang pinagkabalan ngayon, yun ang passion ng being a retired. Tuloy-tuloy pa rin yung voluntaryo sa serbisyo kasi hindi basta-basta maando eh. Yes, Nandun yun exactly, sir. Laging nandyan po yan. And then also yung kinikwento nga ni sir about the security agency that is providing second chances for our Marine veterans or yung mga discharged ganon na willing and able pa to work. That is exactly what PMCFI is about, di ba? Yes. Looking after the Kahit sino, like yung mga veterans and yun, mga ganong na napaparamdam natin sa kanila that we're still there. Yes, na hindi sila nakakalimutan. Hindi sila nakakalimutan. Ang kagandahan na kung meron tayong PMCFI, kagandahan kasi organized na siya. Ang kailangan mo na to provide ng charity work, nandito siya para, like for example, na-mention ni ma'am kanina na there's a lot of donors. Ang Jollibee, McDonald's, and so many other entities na kaya. Ang kailangan lang ng Marines are this foundation para kumbaga ang support niya kasi sa experience namin hindi ka mananalo pag gera-gera lang So kailangan mo talaga may support ka na maintindihan, maramdaman ng tao on the ground na mahal mo sila. Yes. If not, kahit tanong mo yan, it will always be a vicious cycle. Tatay, anak, then even the apo, yun pa rin, gera-gera pa rin kayo. Pero if they will understand that you love them and through the foundation, they will be able to help and provide yung kulang. Yes. Tama. Because of that
charitable institutions like the PMCFI. Mhm. And again, talagang thank you ako sa pag-organize yun. And thank you din sa mga donors like the Jollibee and the McDonald's and the churches and everything. Mhm. Sana marami pa. Yes, sir. Yun nga, sir, maybe you can like invite some na kung gusto nilang maging part. Uh-huh. Thank you for allowing me to say this from my heart. Being a volunteer is not an easy job. You have Yes. to get out of your comfort zone, Yes. Yes. like what you have done, even you, Ma'am Jerry. So, and thank you for those who started already giving what they have or more than what they have, more than what they need. And for those who are willing, who has the heart to really, if you really love your country, Mhm. if you really love your Filipino people, there's a lot of ways to help, and one of that is through this foundation, because nandun na sila sa remote. Yung hindi Yeah. kaya abutin ni Ronald McDonald, kayang abutin ng Marines. Yes. Mhm. Yes. Ang hindi kaya abutin ni Jollibee, Yes. kaya abutin ng Marines through the Philippine Marine Corps Yes. Foundation. Yes, sir. Yung mga binibigay ng mga charitable institutions, makakarating doon. Exactly, Yes, sir. sir. At saka hindi na politika yun, ha? Hindi. Yes, sir. Wala. Walang Yes, politika sir. doon. So it's all from the heart. Yes, Yes, purely sir. purely the heart of serving and volunteering. Yes, sir. So, Kaya sila nagdo-donate sa amin through the foundation because alam nila makakarating sa mga kinauukulan itong mga binibigay nila ang dinodonate nila sa atin. Nakakarating talaga. ako isa, just like ang experience ni Ma'am, kasi ang assignment kasi ng mga Marines, hindi lang sa remotest na sa taas ng bundok, but on the Mga islands and isla. islets. Yes, Na hindi talaga kahit anong, baka hindi talaga marating ni Jollibee doon. at Yes, saka ni, yes, sir. Hmm. Kaya nga daw po kayo tinawag salty boots, sir, eh. Oo. Kasi mga sundalo na pupunta talaga dun sa mga sa mga isla. island o Oo. islets. O islets na talagang kung minsan talagang sacrifice yun, kasi uuwi ka ng so many months na ilan lang kayo doon sa isla. Yun nga. You have to sacrifice. Buti ngayon mayroon ng cellphone, and may Starlink. Sa time mo, sir. sa time namin doon talaga, especially sa time ni na General Saba, they are a classic example ng mga Marines na nandun talaga na nagbabad sa isla. 7 buwan daw bago makauwi. Years. Yes. Even years. Kasi ang tendency, kasi maliit pang sahod, ang tendency ng Marines is to stay there and mag-ipon. Tsaka, sir, nakwento nga sa atin ni Sir Balutan na talagang nasa island sila na wala din mga Tubig. tubig Wala. and Yeah. all. Ulan lang. Kaya Mag-ano sila, magiging chemist na daw Yeah. sila doon para makapag-produce sila ng water. Water. Oo, drinking Talagang- water. talagang magdasal ka na lang na uulan so that makakaipon ka ng tubig eh. Grabe, yun. sakripisyo. At saka it is good now that we have the technology, and it is more good Hmm. dahil maraming nagsusuporta. Yes. Yung mga kasi napakahirap kasi na nandun ka sa isla and there are so many civilians also. There are civilians there that you cannot provide them with, kasi Mhm. hanggang doon lang yung talaga sahod and Yes, sir. And kung may foundation kasi, like mga experiences natin, Ma'am, na mayroong clothes, Mhm. mayroong food, Mhm. Mhm. mayroong toys, Mhm. and dito hindi lang pati scholarship meron Yes, dito may Yes. scholarship, na, sir. like for example, pag nakita natin na capable ang isang bata sa isla, Mhm. we could provide them with education through the foundation. Yun ang nakita ko na wow.
galing din ako sa isang hard knocks na family. So sabi din ng tatay ko na education is the great equalizer. Yes. So pag nabigyan ng opportunity yung mga bata sa isla, sa area, in the remote test places of here in the country, with the volunteers and with the heart of giving ng mga those who are able, talagang I think we still have hope for this country. Exactly, sir. Kaya, ma'am, baka pwede niyo pong i-inform ang lahat paano po sila makapag-help and volunteer for us sa PMCFI. Okay. Well, first of all, pwede niyo yung i-like, share, subscribe to our website, to our social media page. We are on FB, we are on YouTube, on Spotify. So, and also, if you would like to donate, please see the details below. Yan, no? Kayo, sir, you have, mga pwede pa pong i-ano sa kanila. Oo nga pala. Oo nga, nakalimutan na Yung, Teka lang, sir, kasi sir, sa sobrang exciting excited oo. namin. Kasi nakita ko si ma'am yung ako talaga, wow, grabe ko Hindi, sir, kasi, yun nga. parang talo pa ako dito sa volunteer Hindi, sir, It kasi. so happen na siguro napansin ako, nabigyan ako ng medalya. Yun nga, sir, yung gusto. Actually, kanina, nung nalaman ko po, yung about you and yung na-receive mo nga na Medal of Valor, sir, gusto ko itanong yun about it. Baka you can share sa amin, sir. Kung paano niyo niyo po achieve yung Medal of Valor. One of the two living Medal of Valor. Mag-request sana ako if pwede ko muna explain kung paano ka mabigyan ng Medal of Valor. Actually, sir, sige, much better. Kasi there are 3 criteria. Criterias na kailangan ang papasok o pumasa yung isang awardee. Ayun. Okay. Una, individual action. Hindi pwede na pareho tayo. Hindi pwede na grupo. So individual act siya. Second, pag inutusan ka o it's part of your job description to do that, hindi pwede. Dapat it is above and beyond the call of duty. That's why most of the Medal of Valor awardees have given the ultimate sacrifice. And lastly, hindi pwede dahil nakapatay ka lang ay mabibigyan ka na o kaya na capture mo yung camp, mabibigyan ka. Dapat ang effect of your action is very strategic, that it involves the whole country. So explain ko yung from macro on my part to from big size to small size or big granules to small granules. Ang effect that we rescue the 3-year-old and the Italian priest. Imagine the Italian priest, that's worldwide, it's an Italian priest. So, na-capture siya ng Abu Sayyaf. Then you have rescued them. So, ang effect niya, maganda pala ang military ng Pilipinas. They're capable of rescuing kung sino man yung either citizen nila or other citizens of other countries. Isa yon. So, ang effect nun, ang laki. Yes. And at the time, ang 3-year-old kasi, ang family niya is the transportation magnate of Basilan. So, malaking effect for the whole that we are country. able to, kasi business Yes. So, ang effect niya, the military is able to protect the business and those who are involved in the business, like the family of the transportation magnate. Kasi hindi yan magninegosyo kung alam niya na hindi Safe siya safe o hindi siya ma-protectionan. Hindi safe. Okay. Then going down, we also capture the camp. Remember at that time, ang Abu Sayyaf,
was new. Bago pa yon, medyo bago-bago pa sila. In fact, yung mga iba doon na soldiers are still like mga under teens. Under teens. Yun ang mga new recruits nila. So, we captured the camp. Ibig sabihin, it is an offensive action. Hindi yung nagdidepensa ka. But ikaw, pumunta ka doon para to capture the camp. Ibig sabihin, ginera mo sila. Hindi ka lang naghintay. O kaya hindi ka lang na-ambush. Ikaw mismo, yung mga Marines mismo, ang pumunta doon to rescue the hostages and capture the camp. It so happened that my individual acts napansin. And I know there are a lot of valorous members of the Armed Forces of the Philippines and the Marines especially na kabigay-bigay. Hindi na, mas mahirap, mas maganda yung nagawa. Siguro I'm giving back the honor and glory sa Panginoon dahil it's blessing yun eh. Yes, sir. Of all so many warriors in the Philippine Marines, ako yung napili. Yes, sir. And going back to my background, yung upbringing ko, sabi ko, giving of your life is the best gift that you can give to your fellow men and to your country. So yun ang istorya ng aking that's why I was able to receive the Medal of Valor. And at the time na nandyan yung mga senior officers ko like General Savan and so many others, si Gerald Ruiz, si ang mga chief of staff namin noon. And ang process kasi medyo matagal siya. So it has to pass through pumasa deliberation. You have to pass through, kung dito sa Marines, dadaan siya ng Marines, kung papasa sa Marines, i-deliberate din ng Navy, kung papasa ng Navy, then there's a board in the AFP. Then it will go to Malacanang for the signature of the President of the Philippines. Again, I'm giving back. I'm thankful to the Lord that in all of these things, ako yung nabigyan ng Medal of Valor. Tsaka sir, thank you sa service niyo po talaga and for volunteering to become a Marine soldier and volunteering to be here and be our And guest sharing and sharing experience. Actually, it is my honor and privilege. I am humbled to be here today. We are so privileged to have you, sir, today, and sa mga na-share mo na Yes, sir. mga experiences niyo. Reminiscing. Yeah. Alam niyo po ba na it's been 25 years? Kasi Pero parang hindi naman 25 years, ma'am. Parang kahapon lang. Except for my hair. Di, sir, uso na po yan ngayon, sir. Yung ganyang hair ngayon. Ganun ba? Oo, sir. Pero yung sina Daniel Padilla, hindi ganito yung buhok nila eh. Mahina sila, sir. Yan Ganun talaga ba? yung uso ngayon na hair, sir. salt and pepper. Salt and pepper. Doc Cherry, ma'am, good to see you again. Oh, yes. Maraming salamat. And hopefully, na maka-encourage tayo ng maraming volunteers, not only for the reservists, kasi yun ang kailangan ng bansa ngayon, but more importantly, ang ma-reach out natin those people through the foundation Yes, sir. na makakatulong tayo sa kanila because yun lang yung paraan for this nation to be great again. Thank you Yes, so sir. much, sir. And also, yun nga, to be able to hear more, no, sa mga ano, kasi we will be having more guests like Sir Parcon in the future. Please like, follow, subscribe our podcast, and get updates from us there, no? Ayun. Yes, and Doc Cherry, I would like to add, sana po, if you liked our podcast, just comment
below. And if you would like us to interview a specific guest, Pwede, please pwede. let us know. Oo, Yeah. tama. Malay nyo, we might have Ding Dong Dantes in one of our Yes. podcasts. Hello, Sir Dong. Baka Yeah. naman. Ayun. Hi, I'm General Custodio J. Parcon Jr., retired officer of the Philippine Marine Corps. I'd like to encourage you to watch, subscribe, follow, and share the Facebook and website as well as the YouTube of the Philippine Marine Corps Foundation Incorporated. Again, we're hoping that you will be able to do so. Thank you. Samahan niyo po ulit kami sa mga susunod na kwento ng serbisyo. Kami ang inyong PMCFI Volunteers. Volunteers.